Maliwanag ang mga ilaw sa Las Vegas Strip. Kumikislap na parang bituin sa lupa. Sa loob ng isang mamahaling hotel suite, unti-unting dumilat si Bea. May matinding sakit ng ulo at tuyong lalamunan. Ramdam niya ang bigat ng kumot na bumabalot sa kanya at nang lumingon siya sa kaliwa, agad siyang napabalikwas ng bangon. Oh my God! Isang lalaking natutulog ng payapa ang nasa tabi niya. Ang kanang braso nito nakapulupot sa kanyang bewang. Gwapo. Napaka-gwapo. Kulay itim ang buhok, matangos ang ilong, at kahit nakapikit may aura pa rin itong parang isang hari. Nanginginig ang kamay ni Bea habang tinatapik ito. Hoy, gising, ano to? Ba't tayo? Naputol ang pagsasalita niya nang mapansin ang bagay na nasa kanyang daliri. Sing-sing. Brilyanteng sing-sing. Holy shit! Napasinghap siya. Biglang bumalik ang isang alaala mula kagabi. At sumunod pa ang iilan. Alak, sayawan, kasiyahan, at isang malaking pagkakamali. Dumilat ang lalaki at dahan-dahan pang lumingon sa kanya. You're too loud. Reklamo nito. Gamit ang medyo paos na boses. Tila hindi nagulat, hindi nabahala. Parang ordinaryong umaga lang ito sa buhay nito. Ano nangyari kagabi? Tanong ni Bea, kinakabahan. Umupo ito, umayos ng pagkakaupo, at saka dumaan ang mga daliri sa buhok. Hindi na nag-abala pang magkumot. Kaya kitang-kita ni Bea ang matigas nitong dibdib. Kaya napalunok siya. Naaaninag niya ang abs nito. Ikaw ang nagaya? Sagot nito diretso ang tingin sa kanya. You were the one who pulled me to that chapel. Ha? Ako? Napakurap si Bea. Imposible, hindi ako ganyan. Hindi mo natatandaan? You dared me. You said, kung totoong hindi ka natatakot sa commitment, let's do it. Let's get married. Nanlaki ang mga mata ni Bea. No way! And then you kissed me in front of the priest, very passionately, I might add. Parang sasabog ang utak ni Bea. Oh my God, no. That's impossible. Ngumisi si Justin. Oo, bigla niyang naalala ang pangalan nito, Justin Anderson. Kilala bilang isa sa pinakatanyag na bilyonaryo sa buong mundo. Seryoso, matalino, palaging iniiwasan ng media. At ngayon, asawa niya? This is insane. Kailangan natin itong ipawalang bisa. I refuse. Napatingin siya rito at gulat. Ano? Bakit? Because I don't want to. Wait, seriously? Sinong gustong manatili sa isang kasal na nangyari lang dahil sa dare? Me. Napanganga si Bea. Ano ka, baliw? Tinitigan siya nito ng seryoso. I have my reasons. Mabigat ang loob ni Bea. Hindi mo man lang ba ipapaliwanag? Ano tong drama na to? Ngumisi lang si Justin. You'll find out soon enough. Inayos ni Bea ang sarili. Hinanap ang mga damit. Ngunit, imbes na hanapin ang damit niya, pinahiram na lamang siya ng lalaki. Nagtataka siya dahil bago ang mga yon. Okay, let's talk about solutions. Sabi ni Bea, hawak ang tasa ng kape habang nakaupo sa isang mamahaling leather sofa. Annulment? No. Divorce? No. Ba't pa ang tigas ng ulo mo? Pinaglaruan ni Justin ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Because it will become an inconvenience for me. Napabuga ng hangin si Bea. Justin, listen, hindi tayo pwedeng maging mag-asawa. Hindi ko kaya maging asawa mo. It's not about that. Then what? Maktol ni Bea. Bahagyang yumuko si Justin sa katumingin sa kanya. Let's just say this situation benefits me. So, I won't do divorce. Natahimik si Bea. You're hiding something? Hindi ko may buwang lalaki. May sikreto ka hindi mo sinasabi sa akin, no? Ngumiti lang ito pero hindi umabot sa mata ang ngiti.
You'll know when the time is right. This isn't over. Yeah, you're right. This isn't over. Hahanap ako ng paraan para mabasura ang kasal na to. Sure. Saad ng lalaki na tila hindi apektado. Naiinis siya dahil parang siya lang ang may problema dito. Seryoso ako, Justin. I know. Nagkatinginan sila. Napansin ni Bea ang bahagyang ngisi sa labi nito. Hindi niya alam kung nagugustuhan niya ba ito o naiinis siya ng sobra. Bea, what? Stop biting your lip. Ha? Bumaba ang tingin nito sa labi niya. You're making it hard for me to behave. Parang gusto niyang matunaw sa kinatatayuan niya. Nang makapag-ayos na sila, sumakay sila sa elevator. Sa loob, todo ang pagsasalita ni Bea. Maikli naman kung sumagot si Justin. Bumukas ang elevator at agad lumabas ang dalaga. Na ngayon, hindi na dahil may asawa na siya. Isa na siyang housewife ni Justin. Hindi niya nilingon ang lalaki. Nanginginig pa rin siya sa inis. Gulat. At okay, aaminin niya may konting kilig. Pero mas lamang ang inis. Hindi siya makapaniwala. Kasal siya sa isang bilyonaryo. At hindi lang basta bilyonaryo. Isang misteryosong lalaki na parang may tinatagong napakalaking sikreto. Oh my God, paano ko nalang ito ipapaliwanag sa pamilya ko? Bulong niya sa sarili. Nakasunod lang si Justin, hindi nagmamadali. Para bang hindi ito apektado sa sitwasyon. Suot pa rin ito ang mamahaling itim na suit, parang bagong ligo at walang ka-effort sa kagwapuhan. Samantalang siya, nakapang-hotel robe pa rin at mukhang pinagdaanan na isang napakatinding bagyo ang buong katawan niya. Bea, ano? Let's talk over breakfast. Wala akong gana. I insist. Umirap siya pero sumunod na rin. Hindi naman siya tanga. Alam niya hindi siya pwedeng lumabas sa hotel na mukhang bagong gising at nakahubad-hubad sa ilalim ng roba. Kailangan niya ng plano. Sa isang mamahaling restaurant sa loob ng hotel, nakaupo na sila parehas. Okay. Sinimula ni Bea habang kinakalikot ng tinidor ang pancake niya. I need answers. Si Justin naman, kasalukuyang humihigop ng kape ay sumulyap lang sa kanya. About what? Oh, I don't know. Siguro tungkol sa freaking wedding natin na hindi ko maalala. Mabigat na inilapag ni Bea ang tinidor. Justin, hindi talaga kita kilala. I might know you. A shallow details about you. I don't know you entirely. Hindi kita boyfriend. Ba't gusto mo manatili sa kasal na to? Tahimik lang ito sandali bago sumagot. Because I need a wife. Ha? I need a wife. Pag-uulit ni Justin na tila ba napakasimple ng sinasabi nito. Ano to? Job hiring. Napahalakak si Bea dahil sa absurdity ng sitwasyon. Ba't mo kailangan ng asawa? It's complicated. Complicated. That's it. For now. Sagot nito at tumango. Oh my God! Bakit ako pa? Bakit hindi mo nalang pinakasalan yung isa sa mga supermodel na dumidikit sa'yo kung sino man dyan? Nagkibit balikat si Justin. They're boring. Excuse me? Ikaw hindi. Pakiulit nga. I said you're not boring. Napalunok si Bea. Okay, aminin niya man o hindi. Parang gusto niya matunaw sa titig nito, pero hindi siya bibigay. Justin. Aniya, dumidikit ang hintuturo sa mesa. Kailangan nating tapusin to. Hindi ako pwedeng maging asawa mo, may sarili akong buhay, may trabaho ako, may pamilya ako, hindi ako pwedeng... Magkano? Napakorap si Bea sa tanong nito. Ano? I'll pay you. Ano ibig mo sabihin? Nanlaki ang mata ng babae. I'll give you a deal. Stay married to me for 1 year. Just 1 year, Bea. And in return, I'll give you anything you want. Bakit? Bakit mo ginagawa to, ha? Tila nanigas si Bea sa kinauupuan niya. You don't need to know. Ha? Gagawin mo akong paid wife tapos hindi mo sasabihin sa akin kung anong dahilan? It doesn't sound so bad. Does it? Parang sasabog na ang utak ni Bea. Justin, just so you know, hindi ako bayarang babae. I know. Then why are you...
I told you I need a wife. Huminga ng malalim si Bea, pilit pinakakalma ang sarili. At ano naman gagawin ko bilang asawa mo? You just have to play the part. No sex. Unless you want to. Justin! Relax. I respect your boundaries. Napapikit siya. Hinihiling na sana panaginip lang ito. 1 taon. Tanong niya dito. Mas mahina ang boses kumpara kanina. Tumango naman ang lalaki. 1 year. Then you're free. Tahimik si Bea at nag-isip. Okay, 1 year. 1 taon lang. Tapos na lahat. Pero kaya ba niya makisama sa isang lalaking tulad ni Justin? Isang lalaking misteryoso, piligroso, at nakakainis pero putya aaminin niya gwapo talaga. At ang masama parang unti-unti siyang nahuhulog sa bitag nito. Nakakunot na si Bea habang pinagmamasdan si Justin. Ba't parang siya lang ang tensyonado dito? Samantalang ito relax at parang nag-aalok lang ng business deal at hindi kasal. Napahinga siya ng malalim. So let me get this straight. Good. Gusto mo magpanggap ako na asawa mo na 1 taon? Correct. Walang extra duties? Like what? You know what I mean. Mabagal na inilapag ni Justin ang tasa ng kape at saka yumuko. Mas lumapit sa kanya. Oh, Bea, if I ever touch you, you won't be calling it a duty. Anong? You'd be calling it a privilege. Ang kapal na mukha mo. Humalakak si Justin. Parang hindi man lang natitinag. I'm just stating the truth. Mabilis na inubos ni Bea ang juice niya para lang maibaling ang tingin sa kung saan. Pero kahit anong gawin niya, nararamdaman niya pa rin ang init ng titig ni Justin. Kaya mo ba akong tiisin na 1 taon? Tanong niya. Iniangat ang isang kilay. Lumapit palalo si Justin sa kanya. Mas magandang tanong, kaya mo ba akong tiisin? Huh? Of course I can. Tila pa pinag-aralan siya nito, sa kadahan-dahang umiti. We'll see about that. Bago pa siya makasagot, tumayo si Justin at kinuha ang cellphone nito. I'll have my lawyers draft the contract. In the meantime, I think you need to change. Napatingin ito sa kanyang suot. Napayuko si Bea. Nakasuot pa rin siya ng hotel robe. Naginit ang pisngi niya. I was distracted. By me? Nakangising tanong ng lalaki. Can you just shut up? Bago pa siya tuluyang mapahiya, mabilis siyang tumayo at tinakpan ang sarili. Pero bago siya makalayo, hinuli ni Justin ang kamay niya. Ano na naman? I meant what I said. Tungkol saan? You're not boring, and I like that. Nabitawan ni Bea ang hininga niya. Sira ulo ka. Maybe. Hinila siya ni Justin ng bahagya. Sapat lang para mapalapit ang mukha nila sa isa't isa. Pero hindi mo kayang itanggi na gusto mo rin to. Gusto ang ano? This. Dinampi ni Justin ang hinlalaki niya sa baba ni Bea. Masyadong magaan pero sapat para makaramdam siya ng init. Tigilan mo yan. Bulong niya dito. Pero hindi siya umatras. Ngumisi naman si Justin. You're not running away. Kasi nagulat lang ako. Wala tong ibig sabihin. Yeah, sure. Ano yung ngising yan, ha? Ikaw lang naman na nagpapanik, Bea. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Umiling lang si Justin at tumawa. I'll see you later, wife. Lumipad ang isang baso sa direksyon niya pero magaling siyang umiwas. Nice try. Ngisi niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Napahawak si Bea sa dibdib, ramdam ang mabilis sa pintig ng puso. Inis na inis siya. Hindi niya alam kung ba't siya pumayag. After ng agreement, wala na ulit gaanong imikan sa pagitan nila. Nakadekwatro si Bea habang nakaupo sa loob ng private jet ni Justin. Yes, private jet. Kasi nga, bilyonaryo ang pinakasalan niya. Napabuntong hininga siya. Diyos ko, paano ko ipapaliwanag to sa pamilya ko? Stop overthinking. Sabi ni Justin, nakaupo sa tapat niya, kalmado pa rin na parang walang issue. Hindi siya makapaniwala.
Justin, hindi mo naiintindihan eh. Kung ikaw, wala kang pamilyang mahigpit, ako meron. Hindi mo kilala si Mama. Then let's meet her. Pakilala mo ako. Namilog ang mga mata niya. Ano? Are you crazy? Ngumisilang ang lalaki. Isn't that what married couples do? Meet the in-laws? Justin, hindi to biro. Isang linggo lang ako wala sa Pilipinas, tapos ngayon uuwi ako may asawa? Mamamatay ako sa dami ng tanong nila. I'd love to see that. Sinamaan niya ito ng tingin. Ikaw kaya magpaliwanag sa kanila? Nagkibit balikat lang ito. Sure. Walang hiya ka? Seryoso ka? Of course. I'd love to tell them how their lovely daughter trapped me into marriage. Excuse me? Ikaw kaya hindi pumayag sa annulment? Details. Anito, hindi pa rin tinatanggal ang ngisi sa labi. Sumandal si Bea sa upuan, hinihimas ang sentido. Justin, on the other hand, was too relaxed, sipping his whiskey like a king. Napansin niyo ni Bea kaya napataas ang kilay niya. Ba't parang sobrang chill mo lang? Because I have everything under my control. Oh wow, yabang. You'll get used to it. Oh my gosh, gusto kitang sakalin. Careful, Bea. You might end up wanting to do something else to me instead. Justin? Tumawa lang ito halatang aliw na aliw sa pagkainis niya. Napapikit si Bea at huminga ng malalim. Pagkababa pa lang ng jet, bumungad agad ang mainit na hangin ng Pilipinas. Pero mas mainit ang pakiramdam ni Bea nang makita ang kanyang inang si Aling Selly na may hawak na tsinelas at mukhang handang ihampas yun sa kanya. Napalunok siya. Patay na. Bea! Sigaw ng kanyang ina. Mama, kalma lang. Bakit may asawa ka na? Nanlaki ang mga mata ni Justin. Wow, mabilis kumalat ang balita. Ang bilis ng chismis sa group chat. Sira ulo. Bulong ni Bea at inis na inis. Nakangisi lang si Justin habang pinapanood ang ina ni Bea na tila nagliliyab sa galit. Lumapit ito kay Aling Selly. At sa gulat ni Bea bigla ito nagmano. Magandang hapon po, ma'am. Magalang na bati ni Justin. Nanigas si Bea sa kinatatayuan niya. Oh my God, anong ginagawa nito? Napakurap si Aling Selly. Aba, marunong magmano? Siyempre po, dapat lang po respetuhin ang biyanan ko. Ngumiti si Justin at halatang sanay. Sa ganoong palabas. Parang biglang natunaw ang galit ni Aling Selly. Ay naku iho, huwag mo akong binubola. Hindi po bola. Napakaswerte ko po kay Bea. Nalaglag ang panga ni Bea. Tumingin si Aling Selly sa kanya. Mas naniningkit ang mata. Ikaw Bea, totoo ba to? Paano kayo nagkakilala? Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang inakbayan ni Justin. It was love at first sight. Pagtingin ko pa lang sa kanya, alam kong siya na. Abay, di mabuti. Biglang sabi ni Aling Selly. Mukhang humuhupa na ang galit. Pero tandaan mo, iho. Kapag iniwan mo ang anak ko, susugurin kita kahit sa Forbes Park pa. Wala pong problema. Wala pong iwan ang magaganap. Tumatawang saad ni Justin. Hindi na alam ni Bea kung matutuwa pa ba siya o masusuka sa husay nitong umarte. Pero sa loob-loob niya, natatakot siya. Dahil baka sa kahahawak ng papel na asawa, baka tuluyan na siyang mahulog at mas delikado yon. Paulit-ulit na nag-e-echo sa isip ni Bea ang sinabi ni Justin habang nasa sasakyan sila pauwi sa bahay niya. Nakatingin lang siya sa bintana. Nag-aalalang baka biglang lumipad ang tsinelas ng nanay niya papunta sa kanya. Si Justin naman, kalma lang. Parang enjoy na enjoy sa drama ng buhay niya. Napansin niyo ni Bea kaya sinamaan niya ito ng tingin. Tigilan mo yung pagngiti-ngiti mo. Hindi ko naman kasalanang napapamahal ako agad sa biyanan ko. Wala pang isang oras, napapaniwala mo na si Mama na totoo ang kasal natin. Hinaplos ni Justin ang baba niya kunwari nag-iisip. Siguro magaling ako artista. Oo nga. Paano kung palabas ng lahat ng to?
Yun ang tumatakbo sa isip ni Bea. Or baka naman kasi, may totoo ako nararamdaman. Saad ni Justin sa mababang boses at masyadong intimate. Biglang natigilan si Bea at mabilis siyang umatras sa gilid ng sasakyan. Tawang-tawa lang si Justin. Halatang enjoy na enjoy siyang guluhin si Bea. Pagdating nila sa bahay, sumalubong sila agad sa kapatid ng babae. Ate, asan ang pasalubong kong car? Hoy, Andre! Sinaway siya ni Bea. Ngunit lumapit si Justin at ginulo ang buhok ng bata. Matalino tong kapatid mo, Bea. See? I-like mo nga yung wishlist ko, Kuya Justin. Hoy, bata ka. Stop. It's okay. Anong klaseng asawa ako kung di kita tutulungan sa pamilya mo? Napakurap si Bea sa sinabi ng lalaki. Hoy, ano ba yan? Asan ang apo ko? Biglang singit ni Aling Selly. Ma, wala pa kaming anak. Tumaas ang kilay ng nanay niya. Ba't nagpakasal kayo? Wala pang bunga. Ano, inutil? Ma, hindi naman agad-agad yun. Ano ka ba? Ngumiti si Justin kunwari seryoso. Actually, gusto ko na pong magsimula ng pamilya. Tila nagningning naman ang mga mata ni Aling Selly. Totoo ba yan, iho? Tumango lang si Justin at lumingon kay Bea. Depende na lang po kung kailan magiging ready si Bea. Nanlaki ang mga mata ng babae. Hoy, wag mo akong gagawing baby making machine, ha? You'd enjoyed it, though. Saad naman ni Justin at bumulong pa sa kanya. Ang manyak mo. I'm just being honest. Bago pa siya tuluyang himatayin sa kahihiyan, nagsalita ang nanay niya. O siya, sige. Since mag-asawa na kayo, dito muna kayo titira sa bahay habang wala pang nakalagay sa bahay bata ng anak ko. Ma, baka naman pwedeng sa ibang bahay siya. Hoy, ano ka ba? Hindi pwede maghiwalay ang mag-asawa. Wala akong pinalaking anak na irresponsable. Dapat kayo magsama bilang tunay na mag-asawa. Halos manigas si Bea. Justin, on the other hand, was grinning. Gusto ko yan. Nilingon siya ni Bea. Halos manlisik na ang mga mata. Justin, tumigil ka. Ikaw ang asawa ko, Bea. At gusto kong gampanan ang papel ko na maayos. Nakaramdam ng panginginig si Bea dahil sa kaba. At kilig na rin na hindi niya gustong maramdaman. Pagkatapos ng isang araw na interrogation mula kay Aling Selly, sa wakas nakahanap na ng peace si Bea. O baka akala niya lang yon. Kasi isang linggo matapos nilang bumalik sa Pilipinas, napansin niyang may kakaiba kay Justin. At ang pinakamalalang parte, bigla itong naging malambing. Justin, sabi niya isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan. Yes, sweetheart. Sagot nito, nakasandal sa counter at mukhang masyadong chill. Huwag mo akong tawaging sweetheart. Pero sweetheart naman kita, di ba? Justin. We had an agreement. I know. Fake marriage. No personal feelings. Walang lambingan, walang flirt-flirt. Lumapit si Justin sa kanya. Halos magdikit na ang ilong nila. Walang flirt-flirt? Are you sure? Justin, lumayo ka nga. Ikaw dapat ang umatras kung ayaw mo. Pero imbes na lumayo, mas lumapit pa si Justin lalo. Naramdaman niya ang init ng katawan nito sa pagitan nilang dalawa. Bakit ang lapit mo pa rin? Bago pa siya makasagot, inabot ni Justin ang isang patak ng bula sa kanyang pisngi at dahan-dahang pinahid yun gamit ang hinlalaki nito. May sabon ka sa muka. Nito? Bahagyang nakangiti. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Ano ka ba? Kaya ko na magpunas ng sarili ko muka. Tumawa lang ito. Tapos dumiretso sa ref para kumuha ng tubig. Para bang wala lang nangyari. Samantalang siya, labis ang tibok ng kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin siya tinantanan ni Justin. Isang beses, habang nasa sala, nagbabasa siya ng magazine. Biglang naupo si Justin sa tabi niya. Mas malapit kesa sa normal. Bea. Ano?
Ipahinga mo muna yung mata mo. Why? Hinilan ni Justin ang kamay niya at ipinatong sa dibdib nito. Feel that? Napalunok si Bea nang maramdaman ang lakas ng tibok ng puso nito. What's this? Trick mo na naman? Hindi. Sinasabi mong fake lang to. Pero nararamdaman mo ba? Hindi to fake. Bago pa siya tuluyang matunaw, tumayo siya bigla. Aalis mo na ako. May gagawin pa ako. Tawa lang ang sinagot ni Justin. Takbo ka lang, sweetheart, pero di ka makakatakas. At mas lalong kinilabutan si Bea. 2:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin dinadalaw ng antok ang babae. Hindi niya alam kung dahil sa kakaibang pagiging sweet ni Justin o dahil may kung anong bumabagabag sa loob niya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Nagbabalak pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pero habang papalabas ng kwarto, may narinig siyang mahina pero seryosong boses mula sa kabilang kwarto. Boses ni Justin at napahinto siya. May kausap to at base sa tono nito, mukhang hindi ordinaryong usapan. Find out everything about her family. Napatigil si Bea. Sinong tinutukoy nito? Something doesn't add up. She's hiding something, I know it. Nalaglag ang panga ni Bea. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang patuloy niyang pinapakinggan si Justin. They've been off the radar for years, but suddenly, I married their daughter? Coincidence? I don't think so. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot. Ang malaman niyang may iniimbestigahan si Justin tungkol sa kanya? O ang katotohanang hindi ito mali? Dahil tama siya. Hindi lang basta ordinaryong pamilya galing si Bea. Dahil ang totoo, mafia ang kanyang pinagmulan. Mafia members ang kanyang mga magulang. Shit! Bulong ni Bea habang pabalik ng kwarto niya. Anong gagawin niya? Bakit bigla nagka-interes si Justin sa pamilya niya? Kailan to nagsimulang maghinala sa sarili nitong asawa? Huminga siya ng malalim at bumalik sa kama. Pilit na pinakakalma ang sarili. Huwag ka magpanik, Bea. Dapat mauna ka malaman kung anong totoong rason ni Justin bago siya unahan ng pamilya mo. Dahil kung hindi, maaaring magbago ang lahat. Kinabukasan parang walang nangyari. Nagpanggap siyang hindi niya narinig ang patungkol sa iniimbestigahan ni Justin, na parang wala siyang alam na may lihim siyang kailangang itago. Pero sa loob-loob niya, hindi niya na alam kung paano aaktong normal. Good morning, sweetheart. Ngumiti si Justin nang makita siyang bumaba ng hagdan. Mukhang bagong ligo, nakasuot ng puting t-shirt at sweatpants. Pero kahit nakapambahay lang, tila modelo pa rin ang dating nito. Napansin ko lang, parang tense ka yata. Saad ni Justin ang lumapit ito sa kanya para titigan siya sa mata. Agad siyang umiwas at nagkunwaring abala sa pagkuha ng tubig sa ref. Ha? Hindi okay lang ako. Napansin niyang sumandal ito sa counter at pinapanood lang siya. Sigurado ka? Lumingon siya at pinilit ang sarili ng umiti ng natural. Oo naman. Siguro gutom lang ako. Agad namang tumango si Justin. Ganun ba? Buti na lang pinaganda ka ng breakfast. Nito sabay hinila siya papunta sa dining table. At laking gulat niya na makitang may nakahanda ng pagkain at hindi instant noodles. Napalunok siya. Ginawa mo to para sa akin? Ikaw ang asawa ko o ibang babae? Sagot ni Justin na may kasamang kindat. Ano bang laro to, Justin? Sabihin mo na. Pagkatapos ng almusal, naisip niyang umalis saglit para magpahangin. May kailangan siyang kausapin. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa isang maliit na cafe kung saan hinihintay siya ng isang lalaki, si Cairo, isa sa mga tauhan ng pamilya niya. Kahit anong tanong niya kay Justin, hindi man lang ito sumasagot. Kaya naisipan niyang humingi ng tulong sa iba. Pagkaupo niya agad siyang nagsalita. Anong balita? Sumeryoso ang mukha ni Cairo.
May gumagalaw, Bea. May taong nagpapaimbestiga sa pamilya mo. Alam niyo ba kung sino? Tumingin si Cairo sa kanya. Halatang nag-aalangan bago magsalita. Si Justin. Sigurado kaming siya ang nagpapaimbestiga. Humigpit ang hawak ni Bea sa baso. Ano gusto niyong gawin? Kung gusto mo, pwede naming ayusin to, bago pa siya makahukay na mas malalim. At alam ni Bea ang ibig sabihin ng salitang ayusin. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakakalma ang sarili. Huwag muna. Ako nang bahala kay Justin. Tumaas ang kilay ni Cairo. Are you sure? Alam mo, delikado yan. Oo. Kung may gustong malaman si Justin, ako mismo magpapasya. Kung ano lang ay papakita ko sa kanya. Pero ang tanong, si Justin lang ba may tinatago? O baka pareho lang sila? Hindi niya dapat mahalin ang lalaki. Yan ang unang rule ni Bea sa kanyang sarili. Ang kasal na namagitan sa kanila ay hindi totoo. Isa lamang itong deal. May kanya-kanyang lihim silang dapat itago. Pero isang buwan matapos niyang malaman na pinaiimbestigahan siya ni Justin, ba't para ibang klaseng gulo ang bumabagsak sa kanya? Gumugulo sa utak niya at dumadagan sa dibdib niya. Sweetheart, kain ka na. Napapitlag si Bea nang marinig niya ang boses ni Justin. At naramdaman niya ang mainit itong palad na hinahaplos sa kanyang buhok. Lumingon siya at nakita ang lalaki na nakangiti. Hawak ang tray ng pagkain. Hindi pa ako gutom. Sagot niya, bumalik sa panonood ng TV. Pero hindi siya tinantanan ng lalaki. Umupo ito sa kanyang tabi at inabot ang kutsara. Kahit konti lang. Kumunot ang kanyang noo. Ano bang trip mo? Ha? Nagtataka itong nagkibit balikat. Gusto lang kitang alagaan. Kasama yan sa pagiging asawa, di ba? Napatingin siya ng masama kay Justin. Kasama rin ba sa pagiging asawa ang pagpapaimbestiga sa buhay ko? Natahimik ang lalaki. Pero imbes na magulat, ngumiti ito. So alam mo na. Matagal na. Tumingin ito sa kanya at seryoso. Wala akong masamang intensyon, Bea. Talaga? So anong habol mo? Bahagyang ngumiti si Justin. Pero sa titig nito, may kakaibang lalim. Ikaw. Napasinghap siya. Ano? Ikinalat ni Justin ang braso sa sandalan ng sofa na parang wala lang. I wanted to know if I can trust you. Pero habang tumatagal, parang gusto na lang kita makasama. Para siyang naubusan ng hangin. Ito ba ang lalaking akala niya nagmamanman sa kanya? Bakit ngayon para na itong tunay na asawa kong kumilos? I don't understand. Ano hindi mo maintindihan? Ba't ganyan ka ka-sweet? Bakit ayaw mo ba? Hindi siya nakasagot. Ikaw, Bea, hindi mo rin ba ako pinaiimbestigahan? Natigilan siya. Tumingin si Justin sa kanya. Matalim pero may halong lambing ang mga mata. Diba dapat tanungin mo rin kung sino talaga ako? Nanlaki ang mga mata ng babae. Ba't parang siya ang nakahuli sa akin ngayon? Yun ang tanong niya sa isip. Yun ang bumabagabag sa isip ni Bea. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ng lalaki. Isang buwan na siyang litong-lito. Mabait ito, maalaga, sobrang sweet. Pero kung totoo lahat yun, bakit may pakiramdam siyang may mas malalim pa sa lahat ng ito? At makukumpirma niya yun ngayon. Kasi heto siya. Nakatayo sa likod ng pinto ng opisina ni Justin at may narinig siyang hindi niya inaasahan. Salamat, Mr. and Mrs. Wilson. Hindi ko inakalang ganito kabilis mangyayari ang lahat. Mr. and Mrs. Wilson? Mga magulang ko? Nanlaki ang mga mata ni Bea. Bakit kausap ni Justin ang mga magulang niya? Honestly, I wasn't sure at first but now, I know it was the right decision. Napalunok si Bea nang marinig ang pagpapatuloy nito. Sa kabilang linya, nagsalita ang ama niya. Justin, we are grateful that you agreed. Hindi biro ang plano natin, pero ginawa mo ito na maayos. Alam ko mahirap, but in the end, this is for the best. At dahil naka-loudspeaker yon,
Rinig ni Bea ang sinabi ng kanyang ama. Plano? Nabitawan ni Bea ang doorknob. What does that even mean? Huminga ng malalim si Justin. I just want to make sure she never finds out how it all started. Umatras si Bea, nanginginig ang kanyang buong katawan. Planado ang lahat? Hindi ito aksidente. Hindi ito isang paglalasing lang at nakasal siya sa pagkakataong yon. Pinagplanuhan to. At lahat sila pati si Justin kasabwat. Naglakad siya palayo. Nanginginig ang buong katawan niya. Pero bago pa siya makalabas ng opisina, may malamig na tinig na tumawag sa kanya. Bea. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. At mumungad sa kanya ang seryoso at hindi matitinag na titig ni Justin. Alam nito. Alam nitong narinig niya. Akala mo siguro, ako nag-iimbestiga sa'yo? Malumanay na sabi ni Justin habang papalapit sa kanya. Pero bakit parang ikaw ang nabuking ngayon? Ngayon wala na siya matatakasan. Nakatayo siya sa harapan ni Justin. Pinapanood itong papalapit sa kanya. Malamig ang mga mata, pero may kung anong ningning sa mga yon na parang sinadya talaga nitong mahuli siya. Hindi aksidente ang kasal nila. Hindi totoong lasing lang sila sa Vegas. At higit sa lahat alam ng pamilya niya. Humuyom ang kanyang kamao. Lahat ng tao sa paligid niya nagsabwatan para lang mapunta siya sa lalaking to. Anong ibig sabihin ng lahat ng to, Justin? Matapang niyang tanong, kahit nanginginig na ang boses niya. Huminto ito sa harapan niya sa kamarahang umiti. Nalaman mo na, Bea. Fuck you, Justin. Hindi mo man lang i-deny? Tama nga ang pagkakarinig ko. Planado to. Ang kasal natin? Tumango lang ito. Yes. Pero bakit? Dahil ikaw ang napili. Napili? Ano to? Arranged marriage? Pumayag ang pamilya ko? Of course. At hindi lang sila basta pumayag. Sila mismo ang nagdesisyon. Tumingin ito sa kanya, seryoso na ngayon. Nanlalamig pa rin ang kanyang buong katawan. Justin, anong dahilan? Bakit ako? Dahil ikaw ang susunod na magiging tagapagmana ng pamilya niyo, Bea. At ako ang napili sa amin. Biglang nanikip ang dibdib niya. Ngayon niya lang naintindihan ang nangyayari. Para itong isang laro. Tahimik ang buong silid. Pero sa loob niya parang may sumabog na kung ano. Nagiinit ang dugo niya sa lalaki. Habang tinititigan si Justin. So niloko mo lang ako. Niloko? Hindi. Hindi ko sinabi sa'yo pero hindi kita niloko. Bea. Hinawakan nito ang baba niya. Pinilit siyang tumingin dito. Ano mas masakit? Na itinago ko ang totoo? O na alam mong may parte sa'yo na gusto akong paniwalaan? Sa kabila ng lahat ng nalaman niya, sa kabila ng katotohanang planado ang lahat ng ito, tila may parte sa puso niya na gustong isipin na hindi lahat ng ito ay kasinungalingan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang init ng palad ni Justin sa baba niya parang puwersahang pinapaalala sa kanya na ito ang lalaking pinagkakatiwalaan niya at ito rin ang lalaking niloko siya. Pero sa halip na magalit o manumbat, ibang emosyon ang bumungad sa mga mata nito. Pagmamahal. I let you believe it was an accident because I wanted you to fall for me naturally. Ano? Kunot noong tanong niya. Hinaplos ni Justin ang kanyang pisngi. Dahan-dahan. Parang tinitimbang kung paano siya hahawakan. Oo, planado ang kasal natin. Pero ang lahat na nangyari pagkatapos nun, Bea, hindi ko yun pinlano. Hinapit siya nito at halos magdikit na ang kanilang labi. Napalunok siya. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi nito o nilalaro lang siya nito. Bakit ba ang hina ng tuhod niya? Bakit pakiramdam niya mabubuwal siya sa kinatatayuan niya? Pinilit niyang huwag magpa-apekto. Pilit siyang umatras, tinanggal ang kamay nito sa mukha niya.
So ano gusto mong gawin ko, Justin? Palakpakan kita kasi tinago mo to sa akin? Umiling ito. No. Gusto kong bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na totoo to. Paano ako maniniwala? Ha? Paano ako maniniwala sa'yo? You already did. Excuse me? Lumapit ito at sa isang iglap hinalikan siya. Nanlaki ang mga mata ni Bea pero bago pa siya makapalag, hinigpitan ni Justin ang yakap sa kanya. Hindi mapilit pero punong-puno ng emosyon. Tila gustong iparamdam nito na kahit planado ang lahat sa simula, kahit may mga bagay silang hindi sinabi sa isa't isa. Gusto siya nito. Gusto nitong iparamdam na importante siya para dito. Gusto niya itulak ang lalaki, pero bakit hindi niya magawa? At nang bumitiw ito, napatingin siya rito. Pareho nilang hinahabol ang hininga. Sinasabi mong totoo to. Bulong niya. Ngumiti si Justin. Hinahaplos pa rin ang kanyang pisngi. Gusto mong patunayan ko? Paano? Nagtagal ang titig nito sa kanya bago ito bumuntong hininga at tumingin sa malayo parang may naaalala. Naalala mo ba? Nung bata ka, may isang chubby na lalaki na nag-confess sa'yo. Napakunot ang noo niya habang inaalala yon. Yung sumulat sa'yo, nagbigay ng sulat, tas iniwan sa ilalim ng mesa mo. Biglang bumalik sa isip niya isang alaala. Isang sulat na may drawing ng puso at may nakasulat na, I like you, Bea. Please be my girlfriend. Natigilan siya. Hold on. Don't tell me ikaw yun. Tumawa ang lalaki. Yes, I am that boy. No way! Ikaw yung matabang bata na yon? Ouch! Pwede bang cute na lang ang tawag mo? Imbes na mataba? Hindi niya mapigilan ang malakas na tawa. Hindi ako makapaniwala. Ikaw yung batang nagbigay sa akin ng chocolate tapos kinain ko sa harap mo? Tapos nung tinanong kita kung gusto mo maging boyfriend ko, tumakbo ka? Nakangiting tumangutango si Justin. Sobrang kaba ko lang nun kaya tumakbo ako. Halos mamuti na ang mata ni Bea katatawa. Paano kita siseryosohin ngayon? Ikaw pala yung una nag-confess sa akin eh. I did not expect this. Mas lumapit si Justin. Malambing na ang tingin. Kaya siguro hindi aksidente to, Bea. Kasi noon pa man gusto na kita. Biglang nanahimik ang babae. Kahit anong pilit niyang iwasan, kahit anong galit ang gusto niyang maramdaman, hindi niya magawa. Kahit anong pagtatampo ang dapat niya ipakita, bakit parang natutunaw ang lahat ng yun sa harap ng lalaking to? Si Justin, isang misteryosong bilyonaryo na akala niya hindi siya kilala, matagal na palang may gusto sa kanya. At hindi lang basta matagal, kundi simula pagkabata pa. Gusto niyang matawa pero gusto niya ring maiyak. Halo-halo na ang kanyang emosyon ngayon. Alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako o mas lalo lang ako magagalit sa'yo. Napahawak siya sa noo. Umalakak naman si Justin. Kita sa mukha nito ang amusement. Pwede namang both, di ba? I just can't believe na ikaw yung batang yun. I'm sorry, hindi ko agad sinabi. I'm just overwhelmed. Hanap, Justin, akala ko ba hindi mo ako kilala? Akala ko ba estranghero ka nung gabing yun pero ang totoo matagal na kitang hinahanap. Napansin ni Justin ang pagkatigil niya kaya mas lumapit to. Dahan-dahan itong hinawakan ang kamay niya na para bang pinapakalma siya. Noon pa, Bea. Hindi mo lang alam pero kahit kailan hindi kita nakalimutan. Napalunok siya. Hindi niya alam pero bumigat ang pakiramdam niya. Tahimik ang silid. At ang tanging naririnig niya lang ay mahinang pintig ng kanyang puso. Huwag mo akong gawing tanga, Justin. Kung matagal mo na akong gusto, ba't ngayon ka lang nagpakita? Dahil hindi pa ako handa. Napapikit siya, hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. Naramdaman niyang mas lumapit palalo si Justin. Bea.
Napatingala siya at pilit nilalabanan ang kilabot sa katawan. Hinawakan ni Justin ang kanyang balikat. Gusto mo bang malaman ang totoo? Tumango siya kahit di siya sigurado kung kaya niya pang tanggapin ang isa pang revelasyon. Huminga ng malalim si Justin. Hinanap kita nun. Pero noong nahanap kita, may boyfriend ka na. Bigla itong bumalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang high school life, ang unang boyfriend, at ang isang lalaking mahilig tumambay sa malayo at manood lang sa kanya. Ikaw yon? Yung laging nasa silidaklatan? Yung parating nasa kabilang table sa cafeteria? Tumango naman si Justin. Ikaw yon? Justin, seryoso ka? I am. I've never been this serious before. I thought you're a creepy person. I thought you're a stalker. Biglang kumunot ang noo ni Justin. I'm not a creepy person. I'm not a stalker. Oo na, I get it. Pero ba't di mo sinabi? Kasi wala naman ako lakas na loob noon. Si Justin? Si Justin Anderson? Ang billionaire na kinatatakutan ng lahat, torpe noon? Fine. I admit, torpe ako noon. I'm sorry. Just can't believe it all. At sa isang iglap, hinapit siya ng lalaki at nagkalapit ang kanilang muka. Biglang nawala ang kanyang ngiti sa labi. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa malalim ng mga mata ni Justin. Ang lalaki nasa harap niya ngayon seryoso. At nang sumunod na nagsalita si Justin, napalunok na siya. Noon torpe ako. Pero ngayon, Bea, hindi na. Hindi na kita hahayaang mawala ulit. At sa isang iglap hinalikan siya nito at hindi siya nakapalag. Hindi niya naisip kung tama ba ito o hindi. Ang tanging alam niya lang, ito na yata ang pinakamatamis na halik na natanggap niya sa buong buhay niya. 2 linggo ang lumipas sa loob ng kotse, tahimik lang si Bea habang nakatingin sa labas. Madilim na ang paligid, pero hindi yun na bumabagabag sa kanya, kundi ang katotohanang sa ilang minuto lang, makikita niya na ang mundo kung saan talaga siya nabibilang. Ang mundo ng mga mafia. Napatingin siya kay Justin, na seryosong nagmamaneho. Wala na ang usual na ngisi nito. Wala na ang pang-aasar. Tahimik ito, malalim ang iniisip. Ano iniisip mo? Tanong niya, bilang pagbasag sa katahimikan. Saglit itong lumingon sa kanya bago muling ibinalik ang tingin sa daan. Kung paano mo matatanggap ang totoo? Alam mo naman siguro na hindi ka ordinaryong babae, Bea. Pagdating nila sa isang malaking estate sa labas ng lungsod, naghintay na sa kanila ang ilang lalaking nakaitim. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Welcome home, Miss Bea. Saad na isang matandang lalaki. I don't remember you. I'm Franco, ang right hand ng iyong ama. Bago pa siya makapagtanong, bumukas ang pinto ng malaking mansyon. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita niya muli ang kanyang totoong mga magulang. Anak, bungad ng kanyang ama. Natila ba hindi siya nawala sa buhay ng mga ito? Ang tagal ka naming hinintay. Tahimik lang si Bea habang nakaupo sa loob ng isang eleganteng silid. Sa harapan niya nakaupo rin ang kanyang mga magulang at si Justin. Ano ba talaga nangyayari? Ramdam ang frustrasyon sa boses niya. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang bago nagsalita ang kanyang ina. Bea, alam mo namang ikaw ang susunod na tagapagmana ng pamilya natin. Umirap siya. Tagapagmana. Mapait niyang saad. You're right. Hindi lang basta negosyo ang meron tayo, anak. Isa tayo sa pinakamakapangyarihang mafia family sa buong Pilipinas. Mafia? Aniya.
Mapait pa rin ang tono. And now for sure, naiintindihan mo kung ba't kayo kinasal. Gusto niyang magalit. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob niya. Bumaling siya kay Justin. Naghihintay ng sagot mula sa tanong ng kanyang ama. Yeah, maybe because gusto niyo akong gamitin sa labanang to. Umiling naman si Justin at sumingit. Gusto kitang protektahan, Bea. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kahit galit siya, kahit masama ang loob niya, alam niyang simulat sa Paul, meron na siyang nararamdaman para sa lalaking ito. Nanatili siyang hindi makapaniwala sa mga revelasyong naganap. Samantalang si Justin tahimik na pinagmamasdan siya. At ang kanyang mga magulang, tila ba naghihintay sa reaksyon niya. Gusto niyong sabihin, buong buhay ko, itinago niyo sa akin na ganito ang magiging kapalaran ko. Hindi kayo tinago, Bea. Pinrotektahan ka namin. Pinrotektahan? Really? Sa halip na handa ako sa katotohanan to, pinili niyong ipaampon na ipaalaga ako sa ibang tao? Pinilit niyo mamuhay ako ng normal, tapos ngayon bigla niyo ako isasabak sa ganito? Alam naming darating ang araw na malalaman mo rin ang lahat. Pero gusto ka naming hayaan na mamuhay bilang isang normal na babae muna. Well, congratulations! Dahil hindi na ako kailanman magiging normal. Napuno ng tensyon ang kwarto. Tahimik lang si Justin pero ramdam niya ang galit ni Bea. Hindi pa niya alam kung magagalit din ba siya. Pero mas pinili niyang manahimik na lang muna. Kahit anong mangyari, alam niyang wala nang atrasan to. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin to. Pasensya na. Anak, this is not what you're thinking. Hindi to kasinungalingan, isa tong proteksyon. Tumayo si Bea at lumapit sa bintana. Mula roon kitang-kita niya ang malawak na estate. Ang mga lalaking armado ng baril, mga mamahaling sasakyan. Ang mataas na pader na tila isang fortress. Ito ang totoong mundo niya? At ikaw? Lumingon siya kay Justin. Dapat hindi ka na sumali dito. Masakit para sa akin na makita kang kasali dito. Bakit mo pinili na nandito ka lang? Because I grew up in here. Matagal na akong parte ng mundong to. Naguguluhan si Bea. Dahil tila ganito lang kabilis magbago ang lahat. Paano sa isang iglap nagkaroon siya ng asawang may tinatagong lihim? At nakilala niya ang tunay niyang pamilya na hindi naman niya lubos na kilala. Tadhana ba talaga to? O isang pagkakamali lang? Nang maiwan silang dalawa, lumapit si Justin sa kanya. Ramdam ni Bea ang init ng kamay ni Justin sa kanyang baba. Ang lalim ng titig nito na parang sinisiyasat, maging ang kanyang kaluluwa. Dama niya ang pagsuyod ng daliri ni Justin sa kanyang batok. Ang dahan-dahang paghapit ng braso nito sa kanyang bewang. Hinalikan siya nito sa labi, hindi siya umatras. Kahit anong tanggin niya, hindi niya kayang. Ibaliwala lang ang nararamdaman para sa lalaking ito. Hanggang sa lumalim ang kanilang halikan, mas naging mapusok. Napahawak siya sa dibdib ng lalaki, pilit na kumakawala. Pero sa halip na bumitaw, lalo pa siyang niyakap ni Justin. Huwag mong gagawin to. Kung di mo naman siniseryoso. Napangiti si Justin sa sinabi niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi gamit ang hinlalaki. Bea, I've kissed you many times. Do you think this is a game for me?
Makalipas ang ilang minuto, pareho sila nakaupo sa malaking leather couch. Tahimik lang si Bea habang pinagmamasdan ng lalaki. Since when did you know about my real family? Matagal na. Justin answered, while swirling his glass of whiskey. At uminom pa dun. It's because of my parents. I wanna know, is it because of them? Kaya mo ako pinakasalan? I've answered that many times, Bea. Gusto kita, bago ko pa nalaman ang tungkol sa pamilya mo. But still, there is connection about it. You're right. But just because it has connection doesn't mean hindi totoo na hindi kita gusto. I like you so much, Bea. Lumapit si Justin sa kanya. Mahal kita. Kung hindi kita mahal, edi sana hindi na kita hinayaan maging parte ng buhay ko. Maraming gustong magpabagsak sa pamilya mo. At kung mahina ka, kakainin ka nila ng buhay. That's why I'm protecting you. Tapos ngayon, biglang ipapamanas sa akin ng isang posisyon na hindi ko naman gusto. Paano kung ayoko? Kung kaya mong takasan to, matagal mo na nagawa. Bea, hindi kita pinipilit. Pero wag mong alisin sa akin ng karapatang protektahan ka. Alam niya na kahit anong mangyari, sa mga oras na to hindi siya nag-iisa. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya, mas ligtas siya sa piling ni Justin. Hinila siya nito palapit at muling hinalikan. Mas malambing ngayon at mas puno ng emosyon. Sa ngayon, nakahiga si Bea sa malambot na kama ni Justin. Nakatingin sa kisame habang iniisip lahat ng nangyari. Pakiramdam niya, naipit siya sa pagitan ng dalawang mundo. Ang normal na buhay niya noon. At ang mundo ngayon lang niya natuklasan. Pero isa pang bagay ang bumabagabag sa kanya. Si Justin. Lumingon siya dito. Nakahiga ito sa tabi niya, nakapikit pero nakangiti. Napakunot noo siya. Bakit kang ngingiti-ngiti dyan? Kasi iniisip ko kung paano kita ipapakilala bilang asawa ko sa mga tao. Ang tagapagmana ng mafia group na pinaka-gorgeous at pinaka-hot. Napanganga si Bea pero napailing din kalaunan. Tumawa ito. Saka biglang pumatong sa kanya. At hindi na siya binigyan ng pagkakataong tumakas. No gusto mo marinig? Na hindi kita kayang pakawalan kahit gusto mo? Na ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama? Nag-init ang kanyang muka. Sa ginawa nito, itiwan mo ako. Pilit niyang sabi pero mahina ang boses niya. Never. Ano bang problema mo? Wala, gusto lang kitang halikan ulit. Nanlaki ang mata ni Bea nang bumaba ang labi ni Justin sa kanyang leeg. Justin, wait! Pero hindi ito nakinig. Nag-iwan nito ng mainit na halik sa kanyang balat. At ang kamay nito, humahaplos sa kanyang bewang. What if, let's make it real? Napataas ang kilay niya. Anong tototohanin? Ang pagiging mag-asawa natin. At bago pa siya makapagsalita, kinulong siya ni Justin sa mga bisig nito. At muling hinalikan. Mas matagal, mas mainit at mas mapangahas. Sa pagkakataong to, hindi siya tumanggi. Nakakabaliw ang sitwasyon niya ngayon. Ramdam ni Bea ang bawat haplos nito, bawat halik ni Justin sa balat niya. Pero kahit na natatakot siya, ayaw niyang huminto. Nakapulupot ang mga braso niya sa leeg ni Justin. Nakapulupot ang mga braso niya sa leeg ni Justin habang mas lalong lumalalim ang halik nito. Para itong isang gutom na hayop, walang balak bumitiw hanggat hindi siya tuluyang bumibigay. Hindi niya naisip na ganito katindi ang magiging epekto ng lalaking to sa kanya. Lalo na nang maramdaman niyang dahan-dahan itong hinuhubad ang kanyang damit.
Napalunok siya, iniisip na hindi pa huli ang lahat para umatras. Pero nang tignan niya si Justin, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, puno ng pagnanasa pero may halong pagsamba. Alam niyang hindi niya aatrasan to. Hinila niya ito pababa. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Hanggang sa wala nang natira sa pagitan nila. Makalipas ang ilang oras, nakadapa si Bea sa dibdib ni Justin. Hinihingal at di pa rin makapaniwala sa nangyari. That was mind-blowing. Bulong niya na halos hindi lumalabas ang boses. I did not expect it to. Me too. I really thought it was mind-blowing. Ngumisi ang lalaki. I never expected na ganito kasarap ang mag-iasawa ka. Hinampas niya ito sa dibdib. Nagiinit ang kanyang pisngi sa pinagsasasabi nito. Baliw. Baliw ka. Di mo rin naman tinanggihan. Bulong nito sa tenga niya at kinagat ang dulong bahagi ng kanyang tenga. I want more. Napasinghap siya sa narinig. Justin, hindi pa ako nakaka-recover. Ano ngayon? Bulong nito at bumaba ang kamay sa balakang niya. Napamura na lang siya nang muli siyang hinalikan nito. At hindi naman siya tumutol. Sa gabing yon, tuluyang bumagsak si Bea sa kamay ng lalaking. Akala niya hindi niya kailanman mamahalin. Maagang nagising si Bea kinabukasan. Pero hindi niya naisip bumangon. Nakayakap sa kanya si Justin. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa bewang niya na parang ayaw siyang pakawalan. Kahit nasa parehong kama lang naman sila. Napangiti siya nang maalala ang nangyari kagabi. Pero hindi siya nagsisisi. Ngunit para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nang maalala niyang wala na silang dahilan para umiwas sa isa't isa. Wala nang dahilan para magpanggap. Dahil totoo na ito. Totoo na silang mag-asawa. Ang aga-aga, nag-iisip ka na naman. Napakurap siya nang marinig ang boses ni Justin. Nang lingunin niya ito, nakapikit pa rin ito, pero halatang gising na. Ngumiti siya. Hindi mo man lang ako binigyan ng chance bumangon. Bumuntong hininga si Justin at masinigpitan pa ang yakap sa kanya. Nope, hindi na kita. Hahayaang makatakas sa akin, Mrs. Anderson. Ano ba yan? Huwag mo nga akong daganan ang bigat mo. Sinubukan niyang bumangon pero pinigilan siya nito. Inilapit nito ang labi sa kanyang balikat. Hinalikan siya nito sa balikat habang hinahaplos naman ang kamay nito ang ibang parte ng katawan niya. Tama na yan, Justin. Mag-usap muna tayo bago mo ako lapain ulit. Tumawa ang lalaki sa sinabi niya. Pero hindi pa rin bumitaw sa kanya. Alright, let's talk about it. Napabuntong hininga si Bea. Anong magiging plano natin? Tutuhanin natin to, Bea. Expected na yan. Hindi ba sinabi mo na sa akin yan? I know. I just want to clarify it. I just want us to be real. I love you even before. At gusto ko yung panindigan. Napangiti siya. Hindi niya rin alam kung paano at kailan nangyari, pero mahal niya si Justin. Yun ang kanyang napagtanto. Pagkatapos ng isang linggo, ng kanilang maayos na pag-uusap, bigla na lang nagsalita ang lalaki. Bea, are you sure? Horror talaga panonoodin mo? That's what you want? Reklamo ni Justin habang nakahiga sa malambot na sofa. Oo naman, para mayakap kita pag natakot ako. Nakangiting sagot ni Bea, habang abala sa pagpili ng pelikula sa TV screen. Eh di sana rom-com na lang pinili mo, para may dahilan tayo mag-kissing scene. Puro kakalokohan, manunood nga tayo. Hindi tayo gagawa ng kung anumang kalokohan na nasa isip mo. Ikaw lang naman ang iniisip ko, babe. You know what? You're so cheesy. Kasi I love you. Bago pa siya tuluyang matunaw, inagaw ni Justin ang remote
at pinindot ang unang horror movie na lumabas sa screen. Sige na nga, panoorin natin to. Pero may kasunduan tayo ah. And what is that? Kapag natakot ka, lalapit ka sa akin. Hindi ako matatakot. Sure ka? Baka mamaya ikaw pa unang sumigaw. 30 minuto makalipas. At alam ni Bea sa sarili niya na nagsisisi na siya. Nakahawak siya sa unan, pilit tinatakpan ang kanyang mga mata habang bumibilis ang tunog ng music sa background. Alam niyang may jump scare na namang paparating. Are you okay? Mukhang kinakabahan ka dyan. Pang-aasar ni Justin sa kanya. No, hindi ah. Kung ano-ano iniisip mo. Are you sure? Kasi parang gusto mo nang lumapit sa akin. At maya-maya nga, napatili na si Bea at halos talunin si Justin sa takot. Tawa naman ng tawa ang lalaki habang yakap-yakap siya. Ano nga ulit yung sabi mo? Di ka matatakot? Napasubsob si Bea sa dibdib nito. Hindi na nagawang itanggi ang kanyang pagkatakot. Nagharutan pa silang dalawa at sa halip na bumalik sa panonood ng pelikula, mas pinili niya na lang na manatili sa dibdib na lalaki. Hinayaan niya na lang si Justin na haplusin ang buhok niya habang nilalambing siya. Next time kasi rom-com na lang panoorin natin. Bulong nito. Sige na nga. Ani at wala nang nagawa. 1 taon. 1 buong taon mula nang magising si Bea sa Las Vegas bilang asawa ng isang bilyonaryo. 1 taon mula nang malaman niyang hindi aksidente ang lahat, kundi isang matagal ng plano ni Justin. Ang lalaking noon pa pala siya mahal. Sa loob ng 1 taon, hindi niya akalain ng napakaraming pagbabago sa buhay niya. Ngayon wala na ang gulo. Wala nang pagtatago. Totoo na ang lahat ng ito. At sa araw na ito, isang bagay ang hindi niya inaasahan. Isang sorpresa na magpapabago sa buhay niya magpakailanman. Bea, magbihis ka na dali! Sigaw ni Clea habang hinahatak siya papasok sa isang hotel suite. Ano ba nangyayari? Ba't parang ang dami-daming tao? Nakita niya ang mga magulang niya sa isang tabi, abala sa pag-aayos ng kani-kanilang kasuotan. Naroon din ang kanyang Kuya Clive, Kuya Khalil, mukhang excited na excited habang nakangiti sa kanya. Surprise! Sigaw ni Nila. Na agad lumapit at inabot sa kanya isang puting damit. Ano nangyayari? Ba't may ganito? Napairap naman na isa niyang kaibigang si Janine. Diyos ko Bea, huwag ka na magtanong, magbihis ka na lang. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Pero na makita niyang may luhang bumabagsak mula sa mata ng kanyang mga magulang, bigla siyang kinabahan. Anak, oras na para maging ganap ka ng Anderson. Napangiti naman si Clea habang inaayos ang buhok niya. Bea, hindi mo ba alam? Magpo-propose na si Justin sa'yo. Isang napakalaking hardin na puno ng fairy lights. Kandila at pulang rosas ang bumungad sa kanya. At buong paligid, napapaligiran ng kanyang pamilya at ang pamilya ni Justin. Sa gitna ng lahat nakatayo ito naka-black suit, gwapong-gwapo habang nakangiti sa kanya. Napatingin siya sa lalaki. Tinitigan niya ito. At doon niya na-realize na hindi dapat siya mag-alinlangan. Naglakad siya papalapit. At nang nasa harapan na siya ng lalaki, huminto siya. Ito na talaga. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Justin. At lumuhod sa harap niya. Bea. Simulang sabi ni Justin habang hawak ang isang maliit na kahon sa kamay nito. 1 taon ang lumipas mula nung nagising tayo sa Las Vegas. At sa loob ng mga panahong yon, hindi ako tumigil sa pagpapakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Marami tayong pinagdaanan. Mula sa paglalaro, sa mga pagtatalo, sa mga lihim, hanggang sa matanggap natin na hindi aksidente ang lahat. Dahil mahal na mahal kita, Bea, noon pa man. At ngayon, gusto kong tanungin ka na isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Beatrice Wilson, will you marry me? For real this time?
Hindi niya na kailangan mag-isip pa at mabilis siyang tumango. Tumayo si Justin at agad siyang niyakap habang nagpapalakpakan ng mga tao sa gilid. Isinuot sa kanya nito ang singsing, binuhat siya sa ere habang tawa ito ng tawa. Hindi mo na mababawi yan ah. Bulong sa kanya ni Justin. Hindi ko nababawiin. Mahal kita. Tuwang-tuwa ang lahat habang nag-cheer sa kanila. Finally! Sigaw ni Clea. Sumang-ayon naman ang mga kaibigan niyang sina Nila at Janine. At sa wakas, natapos na ang kwento nila. Hindi bilang isang pagkakamali, kundi isang kwentong nagsimula sa laro pero natapos sa tunay na pagmamahalan. Napangiti si Bea habang hinihigpitan ang hawak sa braso ni Justin. Ilang araw na ang lumipas mula na maganap ang kanilang engrandeng kasal. Hindi pa rin siya makapaniwala na opisyal na sila mag-asawa. Sa wakas, isa na siyang ganap na Anderson. At ngayon, nandito sila sa Santorini, Greece para sa kanilang honeymoon. Masayang-masaya si Bea. Lalo na't binibigay ni Justin ang lahat sa kanya. Yumakap sa kanya ang lalaki. Bago pa siya makaiwas, mabilis siyang hinalikan ni Justin. Isang mabilis pero nakakakilabot na halik sa labi. Masayang-masaya siya. Dahil ganito kalandi, kakulit, at kasaya ang pagkakaroon ng buhay may asawa. Hindi niya magawa magreklamo. At 3 taon ang lumipas mula na ikasal silang dalawa. Sa wakas, nandito sila mismo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa Las Vegas. Hindi para magpakasal ulit dahil sa kalasingan, kundi para ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Isang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan ni Justin at Bea. Maya-maya, humiwalay ng bahagya si Justin at hinawakan ang mukha ng babae. Punong-puno ng emosyon ng mga mata nito. Bea, tell me, is there something wrong? There's nothing wrong, Justin. It's just a fact na magiging tatay ka na. At doon, unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng lalaki. Really? I'm going to be a father. Magkakaroon na tayo ng totoong pamilya. Really, Bea? Mangiyak-ngiyak na tumango ang babae. Pagkatapos, hinalikan ng kanyang asawa sa labi. Tuluyan ang napaiyak si Justin. Huwag ka nang umiyak, okay? Hindi bagay sa'yo. You should be happy. I'm sorry. I'm just happy. I just can't believe na magkakaanak na tayo, Bea. Pagkatapos hinawakan nito ang kanyang tiyan, nang may halong pagkamangha at pagmamahal. Hello, baby. I am your dad. Don't worry. Kasi kahit makulit at matigas ang ulo ng mommy mo, mahal na mahal ko kayo pareho. Tumayo si Justin at hinalikan ng pisngi ni Bea. Hindi na tayo mag-aaway, baby. I promise you, I will love you forever. And also our baby inside you. Napangiti si Bea habang pinagmamastan ang genuine ng ngiti sa mukha ng kanyang asawa. At ito ang katotohanan. Hindi siya nagsisisi sa lahat ng nangyari. At sa gabing ito, ang kanilang pagmamahalan mas lalo pang tumibay kasama ang bagong magpapasaya sa buhay na binubuo nila bilang isang payapa at masayang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Eder Ballesteros, Eva Barotilla, Ann Mariano, Amelia Alarcon, Erlinda Dizon, Asian Riel Villa, Zenaidas Arasha, Lorna de la Cruz, Leonora Pandakila,
Esther Kilantan, Elsa Opian, Ritz Mia, Benigna Delicana, Leo Kawaling, at Miss Hazel. Maraming salamat po sa inyong lahat.